Hello po at welcome po sa aking channel. Ang channel po na makakatulong sa inyo sa inyong pag-aaral ngayon pong panahon ng pandemic. Ngayon po ay tutulungan ko po kayo na mag-rationalize ng denominator. Ano po? Ito po ay para sa grade 9 learners at ginawa ko po itong Tagalog version upang sa ganon ay maintindihan po yung aking pagpapaliwanag. At sa ating pong pagpapatuloy, click lamang po ang like and subscribe pag di po kayo nakasubscribe sa aking channel upang ma-update po kayo sa iba po pong video tutorial lesson na aking pong ipopost sa mga susunod. At kung may katanungan po kayo sa video na ito, i-comment lang po ninyo sa comment box. Ano po? At kung may lesson po kayong gustong ipagawa ng video, comment lang po ninyo at gawan ko po ng video. Okay, ano nga ba ang rationalizing the denominator? It is removing the nth root of the denominator. So, nabanggit yung word na denominator, meaning to say, yung ating expression ay fraction. Ano po? At sa fraction, kung ang denominator ay may root, for example, square root, cube root, fourth root, fifth root, and so on, hindi po siya nakasimplified form. So, kailangan po nating tanggalin yung root na yon para nakasimplified po yung ating expression. Okay, kagaya po ng, to sample, 7 over square root of y, square root of 3 over square root of 5, 3 over cube root of 2y, 3x over 2 square root of x, fourth root of 1 over 8, 10x times square root of x squared over 12, 2x over square root of x plus square root of 12. So lahat po yan ay tutulungan ko po kayo o tuturuan ko kayo kung paano po yan lahat i-rationalize. Okay, rationalize the following. Number 1 example, square root of 3 over square root of 5. So if you notice in our expression, mayroong root sa ating denominator. So i-rationalize natin, i-remove natin yung square root. Ano po? So paano nga ba mag-remove ng square root? So yung ating expression ay i-multiply po natin kung ano po yung denominator. Ang denominator po natin is square root of 5. So i-multiply natin sa numerator is square root of 5 over sa denominator is square root of 5. Ano po? I-multiply natin pareho. Okay? So, kung i-multiply po natin yung numerator, square root of 3 times square root of 5 is square root of 15 over square root of 5 times square root of 5 is square root of 25 because 5 times 5 is 25. Okay, if you notice yung denominator, perfect square na po yan, pwede na pong i-simplify. So, this will become square root of 15 over square root of 25 is 5. And that is the final answer. Hindi po pwedeng i-divide yung 15 at 5 kasi yung numerator ay meron pong radical. So, simplified form na po yan. Ano po? Okay. Number 2. 7 over square root of y. So, yung ating expression sa number 2, meron siyang square root. So, i-remove din natin yan. So, again, yung expression ay i-multiply natin kung ano yung denominator. Ang denominator natin is square root of y. So, multiply tayo sa numerator, square root of y. Sa denominator is square root of y. So, if you multiply yung numerator, 7 times square root of y is equal to 7 square root of y over yung denominator, square root of y times square root of y is square root of y square. And y square is a perfect square now. Ano po? Okay, so this become 7 square root of y over y. So, bakit po naging y denominator? Okay, kakancel lang po natin yung exponent ng y na 2 dun sa index na 2 kasi ang index po niya ay square root kaya square. So, 2 divided by 2 is 1. Kaya ang exponent ng y is 1 or just y. So, yan na po yung simplified form niya. 7 square root of y over y. Okay, number 3 example tayo. 3 over cube root of 2y. If you notice, yung ating pong expression, ang denominator niya ay cube root of 2y. Unlike sa number 1 and 2 example natin, parehong square root. So, in this case, kapag siya po ay cube root, ano ba yung i-multiply natin sa ating expression? Ano po? Dapat ang i-multiply po natin sa ating expression ay maging perfect cube yung nasa radicand ng denominator. Yung 2y ay magiging perfect cube. So, paano ba magiging perfect cube yun? Dapat, para maging perfect cube siya, gawin natin yung exponent ng 2y ay maging 3 para ma-cancel natin sa index na 3 kasi cube root. Ano po? So, ang i-multiply lang natin ay cube root of 2 squared y squared. Okay, ganoon din po sa denominator, cube root of 2 squared y squared. Bakit ganoon po? Para po kapag pinagsama natin yung 2 times 2 squared is 2 cube. Ano po? At ganoon din yung y times y squared magiging y cube. Okay, tignan po natin. Yung numerator, 3 cube root of 2 squared y squared over yung denominator, pag nagtabi natin, 2y or cube root of 2y times 2 squared y squared. So, pag i-multiply natin, okay, yung ating radicand sa denominator,
Okay, yung numerator muna, 3 cube root of, yung numerator 2 squared, pwedeng simplify na 4 yan. Kaya 4y squared. So, ang denominator ngayon, 2 times 2 squared is 2 cube. And y times y squared is y cube. Kaya cube root of 2 cube, y cube. So, ngayon, if you notice, yung exponent ng radicand natin, 2 cube, y cube, ay 3. Ano po? So, pwede na pong i-divide dun sa index na 3 para makancel po natin yung kanyang root. Ano po? So, this will become, okay, 3 cube root of 4y squared over magiging 2y na lang po yan. Bakit po 2y? Kasi divide natin, yung exponent ng 2 na 3 divided by 3 na index is 1. Kaya exponent ng 2 is 1. Gawin din po sa y, exponent niya ay 3 divided by 3 na index is 1. So 2y na lang. And that is the final answer. Hindi po pwedeng i-simplify yan. Ano po? Okay. Number 4 tayo. 3x over 2 square root of x. Okay, balik tayo sa square root. Ano po? So ang ating radicand ay denominator ay meron siyang radical expression na square root of x. So, kailangan i-simplify natin yan or rationalize. So, expression, ano yung multiply natin? Since square root yan, i-multiply lang natin kung ano lang yung ating radical expression sa denominator. So, square root of x, yun lang pong may square root, i-multiply natin. So, i-multiply square root of x over square root of x. Then, multiply numerator, 3x, square root of x is 3x square root of x. Over 2 square root of x times square root of x is 2 square root of x squared. Ano po? So, kapag parehong may radical, kapag multiplication, multiply mo lang yung radicand. So, x times x is x squared. Ano po? And then, so, it will become 3x square root of x over 2x. So, natanggal na po yung ating square root or na-rationalize na po natin. Ano po? Okay, bakit po naging ganon? Ang exponent po ng x squared ay x divided by index na 2, kaya 2 divided by 2 is equal to 1. Kaya exponent ng x dyan ay 1. Okay. Actually, natanggal na natin yung ating root. Kaya lang, pwede ko pong isimplify yung ating expression. So, 3x square root of x over 2x. If you notice, mayroong x na nasa labas ng radical expression. Ano po? Sa 3x, meron po siyang x at sa denominator 2x may x. So, pwede po nating i-cancel yan. So, x divided by x is 1. So, magiging 3 square root of x over 2. At yan na po yung simplified form, di na po pwedeng isimplify yan. Okay, number 5 example tayo. 4th root of 1 over 8. If you notice, yung ating radicand ay fraction. So, kapag fraction, sa laws of radical, pwede po natin yan na paghiwalayin yung root. So, pwedeng bigyan natin yung numerator at bigyan natin yung denominator. So, this will become 4th root of 1 over 4th root of 8. So, pwede pong paghiwalayin yan. Ano po? So, in this expression, if you notice, ang example natin kanina ay square root at cube root. Ngayon po ay 4th root. So, paano natin i-rationalize kapag ang given po ay 4th root? So, parang cube root din po ito. Gawin po nating perfect root or 4th root yung ating pong denominator. Ano po? Yung ating pong radicand sa denominator. So, 8 po siya. So, i-convert po natin yung 8 muna into exponential form kasi pwede pong i-convert yan sa exponential form. Kaya po, magiging 4th root of 1 over 4th root of 2 cube. Yung 8 po ba is equal to 2 cube? Yes po. 2 cube means 2 times 2 times 2 is equal to 8. So, pareho lang po yan. Ginawa lang po natin yan na exponential form. Ano po? So, since yung exponent ng ating radicand sa denominator ay 3 at ang ating index ay 4, hindi po natin yan makakancel o ma-divide. Kasi mas mababa po yung exponent. Gawin po natin yan na ang exponent ng radicand sa denominator, yung 2, ay maging 2 raised to the 4th power. So, anong i-multiply natin para po maging perfect 4th root po yung ating radicand? So, i-multiply lang po natin dyan ay 4th root of 2 raised to the 1st power or just 4th root of 2. So, both numerator and denominator, i-multiply po natin ng 4th root of 2. Ano po? So, kapag pinag-multiply po natin kasi yan, magiging, okay, sa numerator, 4th root of 1 is just 1. Ano po? Kasi ang 1 po ay perfect root po yan. Kahit square root, cube root, 4th root, 5th root, basta 1 ang radicand, perfect root po yan. And then, yung isa na 4th root of 2 raised to the 4th power is just 4th root of 2. Ano po? And then, sa denominator, 4th root of 2 raised to the 4th power. Kasi pag multiply natin yung radicand, 2 cube times 2 is 2 raised to the 4th power. Ano po? I-add lang po yung exponent
3 plus 1 is equal to 4. If you notice, yung ating radicand ay parehas na po yung index at yung exponent ng radicand. Ano po? So, this will become 1 times 4th root of 2 is just 4th root of 2. Ano po? Sa numerator. Sa denominator naman po, divide lang natin yung exponent ng 2 sa radicand dun sa index. So, 4 divided by 4 is equal to 1. Kaya naging 2 na lang po. So, 4th root of 2 over 2 is the final answer. Ano po? Yan na po yung simplified form. Okay, number 6 example po tayo. 10x square root of x squared over 12. Ano po? So, again, fraction po yung ating radicand. So, pag pinaghiwalay po yan, ay ang denominator po ay mayroon siyang square root o may root. Kailangan po natin yan na ma-rationalize. Ano po? So, ano pa yung i-multiply natin para ma-rationalize? So, kung ano po yung square root o ano po yung root sa denominator, yun po ang multiply natin. So, square root of 12, yun po yung ating multiply kasi yun po ang denominator. So, multiply square root of 12 numerator, square root of 12 po sa denominator. So, if you multiply numerator, so let's become 10x. Then, square root of x squared times square root of 12 is square root of 12x squared over, sa denominator po ay 12 times 12 is 144, kaya square root of 144 po yan. Ano po? So, if you are going to simplify the denominator, so this will become square root of 144 is equal to 12. If you notice, na-rationalize na po yung ating expression. Kaya lang, pwede po pong simplify yung ating expression kasi yung radicand natin ay meron siyang perfect nth root. So, kailangan po natin yan i-simplify. Ano po? So, this will become, pa-factor natin yung 12 into 2 factors ng isang factor po ay perfect square. 4 times 3. Ano po? X squared. So, over 12. And then, ilalabas natin yung perfect square sa radicand ng numerator. Yung 4 at x squared, lalabas po natin kasi perfect square po sila. Ano po? So, 10x times, yung nilabas po natin, square root of 4 is 2. And then, square root of x squared is x. Ano po? So, 10x times 2x. At ang matitira po sa radicand ay 3, kaya square root of 3. All over 12. So, multiply po natin, 10x times 2x is equal to 20x squared square root of 3. All over 12. If you notice, yung ating number 20 over 12 ay pwede po ulit yan na i-reduce to lowest term. So, meron po silang common factor and the common factor is 5. So, pwede po yan. 20 divided by 5. The common factor is 4 rather. So, 20 divided by 4 is equal to 5. So, 5x squared square root of 3 all over 12 divided by 4 is equal to 3. So, if you notice there, wala na pong pwedeng i-simplify and that is the simplified form of the given expression. Okay, number 7 example tayo. 2x over square root of x plus square root of 2. So, in this case, meron na po tayong operation na addition. So, paano nga ba yan i-rationalize? Ganito lang po yan. So, yung ating expression, ang i-multiply lang po natin ay gawin din lang po dun sa denominator. But, since that is addition, ang i-multiply po natin ay minus. Papalitan lang po natin yung operation na plus sa minus. So, square root of x minus square root of 2. Ang multiply po natin. Both numerator and denominator. So, bakit po ganun? Okay, tignan po natin. So, sa numerator, multiply po natin 2x times square root of x minus square root of 2. Sa denominator, pagtabihin po natin, square root of x plus square root of 2 times square root of x minus square root of 2. Ano po? Okay. So, sa numerator, ganyan na po lang po muna. At sa denominator, if you are going to multiply square root of x plus square root of 2 times square root of x minus square root of 2, if you notice, yan po ay multiplication of binomial. Ano po? Yan po ay sum in difference sa special product. So, in this case, if you are going to multiply, magiging x minus 2 po ang kalalabasan. Kukunin lang po natin yung radicand na x sa first term at yung radicand na 2 sa second term. Ano po? So, x minus 2. Gawin lang po yan kasimple. Yan na po yung final answer niya. But, in other way, pwede pong isimplify yung yung numerator, 2x times square root of x minus square root of 2 magiging 2x square root of x minus 2x square root of 2 kung i-distribute po yung 2x over x minus 2.
And that is the final answer. Hindi na po pwedeng isimplify yan. Salamat po sa inyong panood. Don't forget to click like and subscribe for more videos para po ma-update po kayo sa iba pong video tutorial pa po na aking i-upload. Kung mayroon po kayong comment lang po nyo sa comment box at sasagutin ko po iyan.